sa tanong na kung paano ka nagsimula sa computer and laptop supply business. Ayan, so this video mga boss ay para sa mga kaibigan ko no at sa mga tao na gustong pumasok din sa pagninegosyo or gustong pumasok sa ganitong larangan no sa computer industry. So tapusin niyo po yung video na to mga boss dahil isi-share ko po kung paano kami nagsimula. Ayan, so kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido, yan. Isa po akong computer and laptop supplier dito sa Cebu. And also we cater nationwide po. So marami po kaming mga sinusuplayan din nationwide. Okay, so um, nasa nasa industry na po kami for more than 6 years na po. Ayan. So, bago tayo mag-umpisa mga boss, share ko muna sa inyo mga boss, yung history talaga kung paano ako napunta sa negosyo na to. Okay? So, siguro mga 2015, yan, yung negosyo talaga namin dati, nag-umpisa siya sa t-shirt printing. Yan talaga yung pinaka-negosyo ko dati. And yan yung pinakauna kong negosyo na kumikita talaga. So, ayun, as years goes by, yan, kumikita naman siya every year. Di naman siya ganun ka, ano talaga na lugi, ganun. Pero, doon namin siya, pero, siguro mga 2019, kung naalala nyo po yung COVID-19, yan. Yan yung pinaka-problema talaga namin dati sa t-shirt printing industry dati. Dahil, amakin mo, during that time, mga boss, wala talaga mga reunion, walang umu-order sa'yo, or walang nagpapaprint sa'yo ng mga t-shirts. Yan. Yung negosyo kasi namin na t-shirt printing, focus kasi siya sa mga t-shirts. So mga kliyente namin dati, meron mga end user, meron din mga company. Ayan, so problema namin dati nung nagka-pandemic na mga boss, napansin talaga namin na humina yung order talaga. So which is something na sabi ko dati habang nakaupo ako kasi nag-announce na dati yung government, yung LGU na magla-lockdown, 'di ba? So kasabay sa lockdown, syempre takot yung mga tao na lumabas, 'di ba? And then ako din dati kinakabahan din kasi amakin mo kapag lalabas ka, baka mahawa ka sa mga virus, 'di ba? And meron pang tendency noon mga boss na nagkagulo pa kasi yung iba natatakot na maubusan ng mga goods. So yung iba nag-hoard ng mga pagkain. So which is problematic talaga. And then marami po mga kliyente namin dati mga boss na nag-announce no at nagsabi sa amin, nag-abiso na possibly daw yung operations nila ay magiging work from home. So meaning to say, doon na sila magtatrabaho sa bahay nila. So dati kasi yung mga kliyente namin, nasa mga BPO, mga companies. Ayan, so meaning office based sila. Pero nung nagka-lockdown na, doon na nagka-problema kasi yun nga, walang pasok, walang masyadong bumabiyahe. Alam mo yun, walang klase, halos lahat parang tumigil yung natin, yung mundo natin during that time. So, syempre kami na nasa t-shirt printing industry, syempre problematic talaga kasi affected kami doon sa pandemya talaga. Sorry. So, yun yung naging problema ko dati. And to my surprise, no, meron ako mga kaibigan, no, nag-umpisa talaga siya sa mga kaibigan ko na nagpatulong kung paano or nagpa-guide kung paano bumili ng mga laptop, paano bumili ng computers. So sa akin talaga dati out of nowhere lang, out of genuine help lang talaga sa mga kaibigan ko na matulungan ko lang sila na mapili nila yung tamang
specs para sa trabaho nila, para sa games. Meron kasi akong mga kaibigan dati na mga player din. So, nagpapa-guide sila sa akin. And yun na pala yung umpisa ng negosyo namin. Ito sa Blue Arm Computers. Hindi ko lang siya napansin paunti-unti, pero yung intention ko lang talaga dati is tumulong lang sa mga kaibigan ko. Okay, so fast forward, yung mga kliyente ko rin dati kasi 'di ba transition sila from office based hanggang sa nag-transition sila to work from home. Ganun yung setup. And merong mga kliyente, merong mga kaibigan na nagpapatulong din sila sa akin, nagpapa-source out sila. So doon siya nag-umpisa talaga. And doon ko na nakita yung opportunity na sabi ko meron pala talagang demand sa IT industry during that time. Kasi ano siya massive transition siya sa lahat ng mga empleyado from government to private sectors. So, ano siya, malaking opportunity talaga. Kung dati, kung napapansin nyo, marami pong mga negosyo talaga na nagsara. So, isa sa affected na industry nun is, yun nga, yung industry namin, which is t-shirt printing. So, syempre, ako, habang nag-o-observe ako sa nangyayari, syempre, kinakabahan din tayo. Kasi parang ano na siya parang end of the world na feeling na makikita mo maraming namatay, maraming na hospital. So, sobrang creepy siya. Okay, so sa akin lang talaga dati, nag-stand out yung pagiging provider. Kasi kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko mag-provide sa family. Kailangan ko mag-provide sa mga kapatid ko na nag-aaral. Kailangan ko mag-provide sa mga parents ko no na nasa probinsya. So, yun yung motivation ko dati and paunti-unti pala na nagiging negosyo na siya. So, fast forward, nag-umpisa kami dati home base lang hanggang sa nagka physical store, hanggang sa nakakuha ng mga permits. So hanggang ngayon, more than 6 years na kami sa pagninegosyo. So sobrang blessed talaga yung COVID-19 para sa amin. Okay, so yung na-realize ko lang talaga dati is hanggang ngayon, no, isa sa realization ko talaga na kapag merong mga ganong klaseng problema, merong crisis, so kapag merong problema, naniniwala ako mga boss na meron talaga yung kasama na opportunity. So, ikaw, kung isa kang aspiring na negosyante, isa kang aspiring na gusto mong mag-computer business din, kagaya sa amin. So, mag-observe kayo sa paligid nyo kung meron kayong nakita na merong crisis, merong problema, basta, kapag merong mga problema, meron talagang opportunity behind. So, yun yung isa sa nakitaan ko talaga ng opportunity dati. Okay, so sinishare ko pala ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala ako mga boss no na yun nga kanina sinabi ko na in every crisis meron talaga yang nakabinbin na opportunity. So it's up for you na lang kung paano mo makita, kung paano ka mamili ng tamang opportunity. Minsan no hindi natin nakikita no. Ang kalaban kasi natin, minsan hindi natin siya nakikita na nasa harapan na pala natin yung opportunity. So, which is yan yung challenge mo. Yan yung assignment mo ngayon kung andito ka sa video na to para meron kang matutunan in terms of entrepreneurship, in terms of kung paano makahanap ng opportunity. So, mapapayo ko talaga na in every problem, in every situation in your life, kailangan makita mo yung positive side. Okay? Kung meron kang problema na kinakaharap ngayon, kailangan mong makita talaga yung good side, yung positive side niyan
baka nandyan yung hinahanap mong negosyo. Okay, so kagaya ngayon, meron tayong crisis sa politika, meron tayong crisis sa oil, sa petrolyo, di ba? Sobrang mahal ng gasolina. So, ang nakikita kong opportunity dyan is mostly ng mga tao ay nagtitipid. Okay, hindi na sila lumalabas para makasave ng gasolina. So, baka dyan mo makikita yung hinahanap mong negosyo. Okay? So, ayun lang, medyo napahaba yung yung video ko ngayon. And sorry mga boss, no. I'm trying to vlog na alam mo yon na hindi ko siya editin. Gusto ko na lahat ay ma-upload ko. So, yan yung challenge ko rin sa sarili ko. So, pagpasensyahan nyo po yung video natin kung hindi siya ganun kalinis. But, I'm trying my best to improve my communication and sooner or later, no, mag-i-improve din tayo. Ayun, so kung meron ka palang tanong, meron kang gustong topic na pag-usapan natin, so please comment down below. Sure ako na mababasa ko yan. Ayun, so invite pala kita mga boss, no? Meron po tayong grupo mga boss para sa computer business, no? Kung gusto nyong pumasok sa industry na yan, pasok lang kayo sa link, pasok kayo sa grupo natin. Ilalapag ko po yan sa baba. Ayun, so antayin ko po kayo dun sa loob and pwede tayo mag-usap dun sa loob. Okay? Ayun lang. And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!